dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mga kababayan, eto na ho ngayon ang issue. Yan. Ginugol na nga natin. Sabi dito, mga kababayan, ang Ingles ng ibig sabihin sa salitang Ingles, yung nahuli ay caught. Nakita nyo, caught. Oo, nahuli kayo. Parang si Saldico, ngayon, ano ibig sabihin ng caught? Eto po yun, mga kababayan. Bilisan natin. Nasa na? Boss Mike, ito. Yan. Yan. Nawawala eh. Ito. Ayan. Caught is the past tense and past participle of the verb catch. Nakuha nyo, mga kababayan? Catch! Pinagpipilitan ng mga putang ina kasi na yung nahuli daw ay hindi tamang termino na sabihin dahil hindi naman daw nahuli yung pong putang ina na si Martin. Si Saldico. Ayan o. Pinagpipilitan, wag mo siya gagamitin yung nahuli. Ibig sabihin nahuli na corner. Ganon. Anong gagamitin doon sa salitang ayon? Kung hindi nahuli lang. Mga bobo pala kayong, mga hayop kayo, mga putang ina nyo eh. Ang tatangan nyo, pati yan issue, hindi nyo na lang palagpasin lang, di ba? Kami nga, yung katangahan nyo minsan, pinalalagpas namin eh. Ayan Anong meaning daw at ano ang past tense ng caught? Is the past tense and past participle of the verb catch. Kita nyo? Meaning, to seize, capture, intercept, or become trapped. Nakuha nyo? It commonly refers to being discovered in a forbidden act. Pwede rin, contracting an illness or boarding transportation. Ayan or boarding transportation. Tatangan nyo talaga. Gumamit nga kayo ng Google Webster Dictionary. Tatangan ng mga hayop kayo. Bisyong issue sa inyo yung nahuli. Nasaan pa, Boss Mike? Eto. Ayan, ayan na nga eh. Nabanggit na natin yan dito. Utang na, gusto nyo Tagalog? Gusto nyo Tagalog pa? Ayan. Ano sabi rito? Kainan nyo, talaga. Grabe kayo. Kailangan talaga gamitan pa ng dictionary. Ito. Ano sabi rito? Catch! Ayan caught, catching. To use your hands to stop and hold an object that is moving. Hold unto someone or something, putang ina nyo. Hindi pa rin pwedeng gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos yung nahuli. Putang ina nyo, baka hindi nyo naiintindihan yan dahil English. Siguro, putang ina, hindi nila naiintindihan dahil English. Tagalogin natin, putang ina yan. Tagalog na to putang ina nyo. Ang hirap nyong intindihin. Ito, nahuli sa ibaba. Nahanap. Ito yung mga maaari. Putang ina, hindi yata kayo crossword nung araw eh. Putang ina, hindi pa kayo nagbasa ng mga Abante, Remate, People's Tonight, at saka yung Serex. Doon yung crossword. Kapag ka sinabi na nahuli, nasukol, pwedeng gano'n. Di ba? Iaano mo yun eh. Nawala ba yung bones?
Putang ina talaga. Okay na. Press 1 nga, press 1 kung okay na. Okay na ba? Okay na. Paki-comment kung okay na tayo. Putang ina talaga itong mga hayop na to. Utang ina kasi itong mga DDS ang bobobo. Nawawala tuloy yung signal ng mic ko. Baka mas marami pa mga kababayan yung mga nagdi-dislike kaysa nagla-like. Tangina na, oh. Ito na. Ito na, pakinggan nyo, ha. Oh, ito na. Tangina, sorry naman, oh. Ito na. Sino crossword sa inyo nung araw? Yung blanco-blanco tapos may bloke na kulay itim, tapos may number, sasagutan nyo ngayon yun. Halimbawa, number 1, may number 1 din, dun sa box. Ano? Halimbawa, ay sinabi dun sa salita, ay ano? Halimbawa lang, nabarimbot. 6 letters yun. 6 letters. Nabarimbot, itatranslate mo sa ibang salita. Ano ibig sabihin ng nabarimbot? Nadapa. Diba? Utang ina, hindi ba kayo nagganon? Tangina nyo, mga DDS kayo. Ang hirap na ng buhay nyo nun. Kung ultimo dyaryo, hindi kayo makabili nun. Utang ina, o kaya ang bobo nyo, 2 lang yan. Diba? Ano? 2 lang yan. Malamang itong mga ito, sobrang hirap o mga bobo talaga kayo. O baka naman, 3 pala, malibog kayo. Dahil ang dahilan ng pagbili nyo ng dyaryo, hindi yung matuto yung utak nyo. Kung hindi, malibugan kayo, mga putang ina nyo. Di ba? Tama. Ayun lang Ano ba dahilan kaya bumibili ng dyaryo? Bumasa ng Serex. Yung iba naman gustong makabalita kung ano na nangyayari sa Pilipinas. Madagdagan ng katinunuhan. O ano? Yung iba naman, mga kababayan, wala mahirap talaga. Kaya ultimo dyaryo, hindi na nila mabili. Putang ina nyo. Malamang ang mga kaya kayo bumibili ng dyaryo para lang sa Serex, aminin nyo. Habang binabasa nyo, puta, baka nagjajakol kayo. Tao pa mo ha! Yan, di ba? Nakakainis. Yan ang mga DDS. Mga manyakol mga putangin to Malamang yan, habang nagbabasa ng Serex nun, nagjajakol. Hindi, real talk na tayo rito. Putangin ang mga yan. Baka nga pati si Sarah noon Tingin ko, nagbabasa rin yan Tapos anong ginagawa? Utang ina, baka nagsasarili rin Tao pa mo ha! Ayoko ng bagong gising, mga kababayan. Kung ano-ano yung mga maibabanat natin, Hindi, totoo. Nako, meron kaming kasambahay na ganyan Ay, grabe, Habang binabasa yung Serex. Panay kalikot. Sabadang ibaba naman, may hiwang mahaba. Habang nagbabasa ng dyaryo na, may pamagat na, alaberde siya. Yun. Nako, mga kababayan ko, yung isang daliri nakapasok sa pambabang kansulsilyo. Ayop na yan, Yung yaya ko, Boss Mike, nahuli ko. Ayan, parehas tayo. Kulang na lang kapag malapit na, halika na. Utang na kalibugan niya, Ay, alam nyo, naniniwala ako si Sarah, ganyan din nung araw. Ito na. Sabi rito, adiktos.
Sabi ko kasi sa iyo, hindi nila maiintindihan kapag ka English. Kailangan Tagalog. Ayan, ano sabi rito? Nahuli. Ibang salita. Ang nahuli ay nangangahulugan ng ibang salita na nagsasabi na nahanap, napaantala, pinigilan, pinanatili, ganon. Ang tanong ko sa inyo, gumamit ba si Pangulong Bongbong Marcos ng salitang naaresto? Kundi ba naman kayo mga tanga, mga bobot, mga mangmang, putang ina nyo? Ano sabi rito? Ngunit hindi arestado. Nahuli, hindi arestado. Yan yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Tangina nyo, may rhyme na yung mga sinasabi ko sa inyo, mga hayop kayo ha. Kaysa sa mga bobong mga vlogger na nagsasalita sa harapan nyo. Parang mga gago lang, putang ina nyo. Ayan, tingnan nyo. Nahuli. Tangina mo, tingnan mo, banat bay. Bobo mo, parehas kayo ni Mocha eh. Tangina yung dalawa. Nahuli. Hindi na-aresto. Ano ba yung pinagpipilit ninyo? Sinabi na nga ng dictionary na ang nahuli, na-stop, o ano pa? Na-hold? Ganon. Tangina nyo, anong gusto nyo gamitin ng Pangulo? Di ba, no? Nakakainis, Stephanie, ano? Di ba, Bermas, ano? Ha? Putang ina nyo, pagka nakita ko kayo, ay, nako. Baka hindi pa kayo nakakatikim ng kantot very good. Tao pa mo ha! Sorry, ha? Sorry talaga, ha? May hangganan tong bunganga natin na to, ha? Kailangan lang nating makipag-usap sa mga DDS, sa lingwahe, sa pananalita, na tulad ng sinasabi ko ngayon. Sa kanila yan eh. Sa kanila yan. Oo, sa kanila tong sinasabi ko. Itong mga putang inan to. Kinakausap ko lang sila ng lingwahe nila. Kasi mukhang mayroon silang na-inventong lingwahe. Itong lingwahe na ginagamit ko. Baka akala nyo, hindi nyo pa nadidiscover yung lingwahe na to. Eksperto na ako rito! Putangin na nyo! Tao pa mo ha! Diba? Tayo na hindi nyo pa nadidiscover itong lingwahe na to. Eksperto na ako. Diba? Kung sasabihin nyo na ako'y laki sa lansangan, totoo. Pero sa pag-aakala nyo, dahil ako'y decente at gwapo, hindi ako marunong ng salita nyo. Di ba, mga kababayan? Di ba, Yun na silam. Yun na silam. Shout out Miras Channel, Cheryl Banyaga. Sino? Gary Reserva. Gary Reserva. Sa inyo pong lahat, bahala na po sa inyo yung mga moderator natin. Lovers Moon. Opo, nako. Diba? Balsa, lagi may checkpoint. Ang tawag dito, control. Correct! Yun ang sinasabi ko. Ewan ko sa mga yan. Mga putang ina, akala nila sila lang ang may karapatang magsalita at magmura. Hindi porke naging presidente si Duterte, dahil kayo'y mga alagad niya, kayo lang ang may karapatan para mura. Putang ina nyo. Ulitin ko sa inyo, yung ginagawa nyo na yan, bago pa lang kayo, eksperto kong salita na yan. Totoo lovers mo ni. May hangganan naman to. Ken San Juan to. May hangganan to. Bigyan nyo lang ako ng mga 1-2 linggo. Tapos ititigil ko na ito. Para lang maramdaman nila na hindi lang sila yung may karapatan magsalita ng salita na bagong-bago lang nilang nadiskubre. Matagal na nating ginagamit yan sa lansangan. Tang ina nyo. Wala pa yan.
Mga hindot kayo, putang ina nyo. Dapat sa inyo, hindi nag-aasawa. Para hindi na kayo dumadami, mga putang ina nyo. Bakit? Bakit hindi na mag-aasawa? Paano naman yung kilagayahan nila? Putang ina, yung titi nyo kapag umabot na sa butas ng puwet nyo, yun na lang ang tirahin nyo. Putang ina nyo. Patay ka kaya! Oh. Kaya nyo ba yun? Yung mga ganong salitaan, mga putang ina nyo? Ang ina mo, sana bago ka natutong magmura, wala yan sa amin. Diba? Bakit? Bakit, Boss Mike, yung puwet na lang ang titirahin? Para hindi na dumami ang ganyang mga ugali. Paano? Mga kababayan. Dadami pa mga kababayan eh. Dadami pa sila. Pagbebengbang pa ng puday na may puday na parang si Buday. Pagka bumengbang ng puday yan, dadami pa ang mga bobot tangay. Dapat sa kanila hindi na nag-aasawa. Paano naman yung bengbang nila? Bengbangin nyo yung puwet nyo. Diba? Ayan, nagagalit tuloy si boss ko. Gagalit tuloy eh. Daw. Oh. Ana. Sinasampulan ko pa lang kayo ng salita na hindi nyo pa naririnig sa mga vlogger nyo. Kaya huwag kayo mag-uumpisa ng mga salita na pambabastos nyo sa Pangulo. Hindi lahat mapagbibigyan kayo. Diba? Yung isang vlogger nga, kambing na tinira eh. Diba no, mga kababayan ko? Title ng vlog mo? Tangina nyo. Ngayon, di ba, sabi nga sa akin, sabi nga sa akin ng kaibigan ko, putang ina, grabe ka naman magmura. Tangina, ganun ba? Magpapatalo pa ba tayo kahit sa pagmumura lang? Hindi natin palalagpasin ang mga putang inang yan? Tangina, yung mura nyo, alam nyo, pang grade 1. Wala pa kayo sa pagiging valedictorian. Wala mga kababayan eh. Natutuo ako sa Tiger 99. Natutuo ako sa Holy Rosary every ganitong oras. Mga alas 6 ng gabi. Pinalaki ako ng nanay ko ng ganun eh. Nagro-rosary kami kada alas 6 ng gabi. Di ba? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ganon din. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala ng babaeng lahat at pinagpala ka naman. Ganon, di ba? Pangina, natuto ko niyan. Pero, batang lansangan to it's. Tangina, ibang klase to. Tayo, di ba? Siguro naman si Addictus Rex, Sino mga batang lansangan dyan? Siya, Tiger 99. Mga putang ina nyo, kami yung mga pagka nasaktan nyo, lalo kaming nanggigigil. Gusto naming gumante, ganon. Di ba ganon kami, tayong mga batang lansangan? Ewan ko kung nagigets nyo ko, Kaming mga batang lansangan, pag sinaktan ninyo, hindi kami yung uuwi, magsusumbong sa nanay. Kami yung mga batang lansangan, pag nasaktan, putang ina, kahit saan ka magpunta, makaganti lang kami. Magdurugan tayo ng muka, kaya lang hindi sila nakadurog sa muka ko. Ganon. Hindi yung putang ina, mamura ka lang. Parang si Libiste. Di ba? Parang si Libiste pagka putang ina. Uwi sa bahay, sumbong sa nanay. Hindi ganon. Oo, mga lampa yun. Kami yung mga batang lansangan, putang ina. Pag nasaktan mo kahit gaano kakalaki, tandaan mo talagang susugod kami.
Di ba, makiliti ano? Ha? Ano? Yan yata yung mga hindi nila alam eh. Oo, yan. Yung mga batang lansangan. Oo. Ay, okay na yung kiti na. Okay na. Paate kami. Madi sabi sa amin, ano pinadarada ka? Ay, padaraon mo tida. Nga mabalik kasi ka lang dardara nga gawin. Kailangan, oray, suda. Dapat ka pa. Agdardara nga gawin. Ay, nauunget ko na yung Ilocano na nasisimpet. Naunget dalaang na nasisimpet. Hanyo nga unaan. Di ba no, mga kababayan ko, no? Ay, nako. Oh. Di ba no, Nick Candido, Kuyog Tibarkada. Ay, wala. Pagka kasi ako noong araw, may kaaway. Kahit ako mag-isa, mga kababayan, hindi ako natatakot kahit pagtulungan ako eh. Sigurado may magsusumbong eh. Ay, ni Mike, may kaaway, kinukursunadan. Ako, mamaya mga kababayan. Oo, buong barangay na. Darating na, nako, yan na. Nako. Baka akala nyo gaganito-ganito lang ako eh. Oo. Akala nyo mabait ako, no? Diba? Hindi ako mabait. Oo. Mabuti lang akong kaibigan. Naisin nyo na mas kaibiganin ako kaysa sa gawin nyo kong kaaway. Ulitin ko diba? Tangina mo. Tanungin nyo sa mga umaway sa akin. Mas okay na maging kaaway nyo ko kaysa mas okay na maging kaibigan nyo ko kaysa sa maging kaaway nyo ko. Sabi ko sa inyo, kapag kaibigan nyo ko, isusubo ko na lang, bibigay ko pa sa inyo. Di bali nang ako yung walang damit, basta may damit kayo. Ganun akong kaibigan, mga kababayan. Pero kapag kakaaway mo ko, putang ina mo, pakukulong kita. Ay, kaya! Ipapakulong talaga kita. Eto na. Tangina, baka hindi nyo pa naintindihan to. Ayan. Baka naman sabihin nila Tagalog, hindi namin maintindihan. In English pa. In English pa. Ayan na, cop. Pang, delay, stop, detain. Ayan, mga kababayan, being caught means, pound, delay, stop, detain. Putang ina nyo, English na yan, baka hindi nyo pa maintindihan din. Not arrested, but not arrested. You may be caught, but you are not arrested. Ibig sabihin, pwedeng nahuli ka, pero pwede mong sabihin na hindi ka na-aresto. Pero alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, napakababaw ng mga putang inan to eh. Bakit kanyo? Pati ba naman yung nahuli na salita, big deal sa inyo? Yun ba kayo? Putang bobobo nyo talaga, putang ina nyo. Maawa nga kayo sa mga putang inang sarili nyo. Putang na, kung salitaan lang ng bastusan, wag ako. Sabi ko sa inyo, laki ako sa lansangan. Laki ako sa home along the Riles. Maraming nakakakilala siguro sa akin dito. Batang Riles to eats! Tangin na nyo. Ay, kaya! Alam nyo sa lugar namin nung araw, pag pumasok ka doon, tapos sisiga-siga ka, hindi ka lalabas doon na walang bukol. Maraming lumalabas doon, may pana sa dibdib. Hawak-hawak na ganyan, tumatakbo. Baka akala nyo, mukha-mukha lang kaming lampa. Sa aming Riles Street,
Hindi pwede yung mga ganyan. Kailangan pag pumasok ka doon, magalang ka. Kahit kami ganon, salat, oo, magagalang ang mga tao doon, mababait, babatiin mo lang. Hindi yung papasok ka doon, papakita mo na mas astig, mas siga ka sa amin. Tangina, teritoryo namin yun. Diba? Teritoryo namin to. Utang ina nyo, huwag kayong manggugulo. Kasi lalabas kayo rito, baka sa sementeryo, ang bagsak nyo. Pau ka niya. Oh. Ay, nako. Grabe mga kababayan, Batanggenyo versus SI. Tao gama ako. Nakita nyo yung mga tao gama daw, mga namumugot daw ng ulo. Hindi kami yun. Ibang chapter yun. Mababait sa amin eh. Tinuruan ko na mag-grocery. Dali nga. Yun! No, boss. Boss. Ayun, Opo. Dito na yung ibang mga, ito, hindi basta-basta loyalista tong mga to, Kita mo. Mga leaders to. Nakita mo, Leaders ng Macau. Nakita mo yung yung aking damit? Bagong Pilipinas! Hindi kasama si Sarah dyan. Putang inang yun. Ito. Oy! Putang ina yung mga idol ko! Mga idol ko! Bata nyo ko! Hello! Bata nyo ko! Oo. Siya. When kinanana, siyempre Marcos Lata. Si Sir Ras. Marcos Lata. Kinanana. Ano kayo? Ipakita kayo ti-live ko ha. Ipakita kayo ti-live ko. Nay. Ayun shout out. Agboy-boy. Naka-live back tata. Di kayo agboy-boya. Hello, sir. Oo. Naimbag na rabi kada kayo amin, Naimbag na rabi kada kayo amin. Nako. Ay, Cagayan. Kininana ni Attorney Respicio. Barairong ti kininana. Kinana di anggong na karopa na ni Norman Mangusin. Taga Ilocos Sur, Candon. Chak. Agananad kayo gananad kayo dito gananad kayo amin. Sige, ito boss dito. Naku po, ganda naman ng boss Boss, basta boss maganda. Boss. Hello po, sir. Hello. Boss, thank you, boss. Sige, naka-live ako. Sinabi ko na sa kanya, shout out sa inyo lahat. Okay, bye-bye. Putang ina yung mga loyalista sa Hong Kong. Ay, sa Macau pala, sa Macau. Shout out sa lahat ng mga loyalista sa Macau. Pagpatuloy natin ang laban, itawid natin si Pangulong Bongbong Marcos. Deserve niya ito. Na matapos ang termino. Ito lang mga putang inang mga Duterte ang salot. Putang ina ginulo yung ginulo itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga hayop na to no? Mga putang ina tong mga mga Duterte na to Nakita nyo mga kababayan ko, yung mga loyalista sa Macau, eto mga kababayan ko, tumawag sa akin. Alam nyo naman, di ba? Alam nyo naman yung ating pakikipaglaban dito. Putang ina, kahit na magsaksakan tayo ng leg. Saksakan tayo ng leg, mga putang ina nyo. Diba? Vlogger to vlogger, sinong vlogger? Yung mga tapat-tapat naman para hindi naman ako lugi. Diba? Kung ang itatapat nyo yung mga pipitsugin, hindi ako ganun. Diba? Gusto nyo si Banat Bay,
Banat ba yun? Sige nga. Baka gusto mo ng debate. Lahat ng laban na pwedeng gusto mo. Ano mo, alam kong bobo ka eh. Di ba? Yung mga ganon, ano. Oh, sino gusto niyong itapat sa akin? Tangina, kung si Guanzon lang, meron kaming ganyan. Di ba? Ano? Oh, pwede naman siguro, naka-Gucci naman ako. Marami naman akong Rolex. Oh. Marami rin akong Gucci. Ano pang gusto mong brand? Oh, di ba? Oh, ano, siguro naman, ano? Oh, maliwanag na ito. Oh, caught. Oh, ano nga sabi? Being caught means found, delayed, stopped, and detained. Not arrested, but not arrested. Oh, you may be caught, but you are not arrested. Tangina nyo talaga. Issue pa ba yan? Putang ina eh. Sino-sino ba yan? Eto, kita nyo tong bobo na to. Tangina, naging general pa to. Sabi rito, ayan o, ang ulam namin ngayon ay yung isdang napahinto or na stop namin sa dagat. Bobo rin eh, no? Alam nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, itong mga ito hindi naman bobo, nagbobobohan lang. Tatanga? Tatanga nyo? Ang tatanga mo? General? Naku, Diyos ko, idol. Minsan idol, ano? Oo, mataas ang narating sa buhay. Pero, utang ina, minsan nagiging bobo kayo dahil sa mga pagsuporta nyo sa mga Duterte. Di ba mga kababayan ko? Hindi kaya ganon? Oo. Balita ko, classmate to ni Magalong eh. Sir, mawalang galang, Orlando De Leon, sir, retired general, sir. Uy, marami akong kabrad na general dyan. Oo. Yung iba nakapwesto sa Malacanang na. Oo, marami akong general na Brad. Oo, kabrad. Oo, sa Prat, ano? O, kabrad sa Prat. Rami. Baka mamaya, dahil tropa ito ni Magalong, share. Diba, ikaw nasa Marine Corps ka yata eh. Baka naman galing sa iyo yung mga 18 Marines. Marines po ito eh. Namuno sa Marines. Oo. Baka naman, sir, nagtatanong lang ako, sir, ha? Oo. Baka naman galing sa inyo yung 18 Marines. Hindi kaya, mga kababayan? Iniisip ko lang. Baka naman sa inyo nanggaling yung 18 Marines. Nagtatanong lang ako, sir. Ano, Alicia Duran, sa tingin nyo, Addictus Rex. Babe, maaari rin, ano, pwede rin. Kasi nga, galing sa Marine Corps ito eh. Diba? Oh. Sino ba yan, Boss Mike? Wait lang, ha? Sino ba yan? Andali, alamin natin. Baka meron tayo dito. Ito ba yan, Boss Mike? Pasok. Ha? Ito pa, putang ina. Meron pa palang isa, oh. Basahin natin to mga kababayan, ha? Ayan, Sabi ni Sheriff Benjamin Asamli Ubaid. Ito ha. Pakinggan nyo. Crystal clear. English ito. Tatagalugin ko na lang. Maliwanag pang, maliwanag, sa kristal, sa bolang kristal, ang pagkakaiba, ng arrest at court. Ayan maliwanag na maliwanag ang pagkakaiba, ng ibig sabihin ng arrest at court. Sabi pag-arrest, meaning, it is a formal legal action where authorities, police, take a person into custody because they are suspected of committing a crime. It involves legal process, detention, and usually being taken to
to a police station. Example, the suspect was arrested for theft and brought to the presence. Ito mga kababayan, quote naman. Meaning, ito, is as simply means captured, discovered, or stopped in the act. O, kita nyo? It can be used legally or generally in daily life. Ibig sabihin mga kababayan, ito ay pangkaraniwan na mga salita na ginagamit natin. Pangkaraniwan, putang ina mo. Diba mga kababayan? Pangkaraniwan lang ho yun. Ay, nahuli. Ay, nalambat. Diba? Ayun yung mga pangkaraniwan eh. Oh, diba? Oh, ano? Ito naman, oh, mga kababayan ko, baka naman hindi pa nila maintindihan to. Oh, ano sabi rito? Oh, eto pa, mas maliwanag. Oh. It is, broader than arrest. Oh. You can be caught doing something wrong without being arrested. Mga kababayan, doing something wrong. Without being arrested. Caught cheating in class, caught lying, or caught stealing. He was caught on camera stealing the money. Or the police caught the theft. Ang sino? Yung magnanakaw na si Saldico. Tanggalin natin yan. Hindi naman yan yun eh. Nasaan ba yun, Boss Mike? Nasaan yun? Ha? Pakita mo. Putang ina mga yan eh. Ito. Ito na. Ano sabi rito? Ito na. Yung ito ho yan. Ito yan ha. Ito yan ha. Yan. Yan yan. Siya yan ha. Ano nito peg? Anong peg niyan ni General? Basahin mo, Boss Mike. Basahin mo. Basahin mo. Sabi dito, De Leon, Chief of the Marine Corps until July 2006, is the incoming commander of the 2nd Marine Brigade. De Leon opted to resign from his previous post instead of signing a relinquishment order following the February 26 Marine Stand-Off. Fort Bonifacio, ito yung yata no? Magkakasama sila, no? Yung stand-off sa Fort Bonifacio noon. Trillanes, Taguig City, which he participated in. Nako, Burgos said De Leon was given his new designation because he was cleared of the case filed against him after the standoff. De Leon graduated from the PMA class 82. Nako! Pala yun, mga kababayan, so alam nyo na, pinamunuan ho mga kababayan ang 2nd Marine Brigade. Marine po ito. Oo. Marine pala si no? Marine pala. Ang tanong natin mga kababayan, Sir, hindi ho ba dahil Marine kayo, baka naman ho kayo kayo yung pinanggalingan ng 18 Marines. Our beloved Boss Mike